ng klasiko kaya pipilitan ng PNP natin na bumili ng sarili? I'll tell you, hindi ko yan. Dahil yung puliso, pagdating mo dyan, kung take out siya, may initial loading allowance mo yan. Based on the standard of the research and development. So pag sinabi ng pulis na bumibili siya, that's an extra. There's provided uniform and equipment. Pangalawa, every 4 years, binibigyan nila kami ng replacement loading allowance. This allowance is for the intention to replace the old one. So, yung sa tingin ko, yung nagre-reklamo niyan, hindi ko niya ginagamit yung RCA niya para ibili ng bagong uniforme at kagamitan. At sasabihin niya na hindi ko siya pinoprovide. If you go to the training center, yung po ipinoprovide ng mga gamit ay, o parte ng uniforme, ay dumaan po sa proseso na yan ay dapat ay based on the quality stipulated in the specification. So, hindi ho ako naniniwala na hindi ho sila inaalagaan ng liderato ng organisasyon. Okay. Last question, sir. Last question. Kailan kami sisimula ng pagbabawal sa pamamasko ng PNP? I think yung binagbabawal when you say pamamasko, as an individual person, we're entitled to be able to enjoy the holiday. Ano po yung bawal? Ang bawal po sa amin sa organisasyon bilang mga pulis ay yung mag-solicit. Binagbabawal po yan. Ngayon, advice na rin po dun sa ating mga mamamayan na may mga lumalapit at nagsusulisit at nagpapakilalang pulis. Alamin ho ninyo kung anong opisina. Pagkat napakarami hong nagpapanggap, nakahanay namin, at ang mga isip lang po ay makapandot, gamitin at sirain yung pangalan ng mas nakakaraming nagsiservisyong pulis. Gamitin na to take advantage of that para ho makapag-solicit. Okay, pag merong inabot sa inyo, unang-una bawal. May inabot na solicitation letter, anong opisina ho sila? Sino ho yung commander? Sino yung nakapirma? And call that office, landline. Huwag mo kayong tumawag po doon sa cellphone o kaya yung landline na Eric na dadala. Dapat may address, may landline, at may magsasabing, tama, nagsusulisit kami. Sino po sila? And then the next one is, di po ba, sir, bawal ho magsulisit ng polis? Ang marami ho dyan, nagpapanggap, hindi ho naka-uniforme, kaya nga po pinagbawal po yung ito lang po yung uniforme namin dito sa Metro Manila kapag kami po ay nasa lansangan, nasa mga communities. So we appeal to the public, somebody's soliciting, i-text niyo po sa amin para ma-verify anong pangalan, anong organisasyon. Pagkat marami po talaga yung ganito pa nun, pipilitin at pipilitin po nila mga pandoro. Sa pakiulit po, ano po yung contact number? Yung cellphone number, yung SMS po namin, 0999-901-8181. So, pag na-text nyo po sa amin yan, ipapatog po namin kaagad doon sa nakakasakop na police station for verification. Okay. And proper action. Last question for kanino applicant na din, Carol. Sir, I don't know if you're allowed to answer on this. Pero yung po kasi sinasabi, meron na po bang directives yung pamunuan dahil halimbawa po, yung mga nakaraang on ammunitions purchase na on wholesale price, on retail prices, hindi po siya doon sa kanyang wholesale price, and yung mga low quality na purchase po sa and I don't know if you're covered ng AFP modernization program, pero kasi meron po 5 billion annual allotment for AFP modernization program. So, are you covered by this? Tapos meron po kasi fear ngayon, may lumabas ng mga nakaraan na yung purchases ay hindi na kailangan tutulaan sa bidding. I don't know, sir, if you have knowledge of this, pero meron po kasi ngayon ang AFP modernization program that is 5 billion budget a year. Ang mga bidding po, in terms of ammunitions and other amenities, whatever sa AFP, PNPs, hindi na po siya kailangan dumaan sa bidding. So, meron po bang ang pamunaan sa case po ng PNP na maiiwasan yung mga anomalies? Kasi alam po natin, sa mahabang panahon, na-cover tayo po ng
malalang graft and corruption. Kasi dito po sa mga purchases, dito po pumapasok yung malaking corruptions eh. Okay. I think the question can be directed to the leadership kasi NCRPO lang po kami. Wala po kaming big purchases. Everything is coming from the national leadership. Oo, masyadong national yun. Totoo, mamaya, tutulong ko sa'yo kung sino kumita dyan sa mga baril na yan. Sa'yo sa bala. Anyway, pagpahingayin natin si Kernel. Bigay natin yung kay Atty. Doy dahil sa siya ay nanggaling pa sa isang pagdinig na may kinalaman pa rin sa political dynasty naman. No? Political dynasty na talagang hanggang ngayon ay kinukumpako ng mga nagsasamantalang politiko ang lipunan natin. At alamin natin yung kay Atty. Doy, kumusta ho at inyong inisyatibo para labanan itong namamayagpag na political dynasty. At bago nyo sagutin, sabi po ni Cynthia Villar, nasaksakan din naman na senatorya Bruno siya, hindi totoo yung political dynasty. Public service yan. Tingnan nyo kami. Yung aming grupo, tawag namin doon is iPad, ibaksak ng dynasty. Meron kaming grupo, yung Paul Bigat, si Paul Bigat, isang mascot namin, natawag dahil na political dynasty, si Paul, can't get out. Anyway, kami nagsipa ng Edition for Mandamus. Kami na Tadante, Rivera, ex-Vice President Pigona, ng petition for the Mandamus, hindi namin sa Supreme Court na utusan ng Kongreso dahil karapatan, dahil na sila grade of use of discretion. For the past 25 years, hindi man lang umabot sa vital na yung bills na nakasala against political dynasty. Pero, ano bang yung political dynasty based sa deliberation ng Constitutional Convention. Sa Constitution, basically, sa provision mismo, sa Section 26 ng Article 2 ng Constitution, yung political dynasty, dapat i-prohibit, no? Pero sabi nila, yung equal access ng ibang opportunities, no, sa mga ibang tao na walang political dynasty. No? Pero, ang bottom line dyan is, dun sa deliberation, pinag-usapan din na ito yung root cause ng drug and corruption, ng kahirapan, ng rampant criminality sa ating bansa. In other words, hindi lang yung political dynasty per se ang dapat ipatawag, kundi yung effect ng political dynasty, which is yung kahirapan, drug and corruption, at saka yung rampant criminality sa ating bansa. No? So, kung dapat yun ang dapat bigyan ng kriteriya. No? So, who will stop these politicians? The family. Who will stop this? Kung walang kakayahan, yung mga ordinary na mga mamamayan, una, dahil na rin sa takot, pangalawa, dahil takot, at pangatlo, talagang takot na takot. Una-una, pag natin titignan, ano yung mga papamakan natin para magpahinduto? Yung isa ginawa namin sa Mandamus, no? Yung isa naman, isa Kongreso, magpasa ng batas, no? Pero ayaw na nila gawin dahil 68% ng members ng Congress ay member ng political dynasty. No? Yung general term ng political dynasty na pagkakapatid, magkakamag-anak, na nakaupo sa pesto. Pangatlo, yung People's Initiative. Pero yung People's Initiative, paano mo gagawin yun? No? Every district dapat may 3% ka. Yung pala magkano mga gastos kailangan para dapat yung People's Initiative sarili yung bulsa para may paraan yun. No? So, meron pa ka, yung sila mismo, nakaupo doon, hindi sila pwedeng sabihin na, ayaw namin yan. Dapat yung batas na isusulong natin, kasi ang argumento nila, ganito no? Sabi nga, si Sito Blas, sabi, public service mahal kami ng tao. Kung kami sabi mahal ng tao, ginayari yung boto. So, kaya naman sila hindi free will yun Hindi free will yun, no? So, ang dito, bottom line,